Yung mga carnal man na tinatawag sa banal na kasulatan, sila po yung mga dinogovern o sila po yung mga nabubuhay sa pang-araw-araw na kung saan ay nasa laman. Nabubuhay sa mga kasalanan. Oo, kilala nila ang Panginoon, ngunit hindi sila pinamumunuan ng Espiritu Santo. Hindi nila hinahayaan na gabayan sila ng Espiritu Santo. Ano po nangyayari? Ang kanilang mga interest sa kanilang mga buhay ay hindi govern ng ating Panginoon. They are also self-directed person. Yung tinatawag nilang, ako ito, ako masusunod. Sarili ko ito, buntot ko, hila ko. Yun po yung kadalasan typical ng mga carnal man. Ang mga taong nabubuhay under the carnal man ay pinag-aarian ng mga makasalanan, pagnanasa at makamundong kaligayahan. Ang terminong ito ay madalas na tumutukoy sa isang tao na nakatuon sa pisikal at material na aspeto ng buhay. Nakita mo natin yan sa Romans 8:5 hanggang 8 po. Paano pong dinidescribe ng banal na kasulatan yung mga tinatawag na carnal man? Ang mga carnal man na po ayon sa Romans 8:5 at 8, sapagkat ang mga ayon sa laman ay nangagsisitalima sa mga bagay ng laman, dadapot ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Sapagkat ang kaisipan ng nasa laman ay kamatayan, dadapot ang kaisipan ng nasa Espiritu ay buhay at kapayapaan. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipaggalit laban sa Diyos, sapagkat hindi napapasaklaw sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga nag-aari, at ang mga nasa laman ay hindi makalulugod sa Diyos. Saan pa po natin makikita ang talata ng banal na kasulatan na nagdi-describe kung ano pa po yung mga tinatawag o nabibilang sa mga carnal life na tao? Nakikita po natin yan sa Galatians 5:19 hanggang 21, ganyan din po sa James 3:14 hanggang 16. Dito po pinapakita na kung saan yung mga, now the works of the flesh are evident, which are adultery, fornication, uncleanness, lewdness, idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousy, outbursts of wrath, selfish ambitions, dissension, heresies, envy, murder, drunkenness. Ilan lamang po yan na pinapakita ng banal na kasulatan at napakarami pa rin po yan sa mundong ginagawa natin. Yan po yung mga katangian na tinatawag na carnal man. Those are some of the works of the flesh listed na kung saan ay typical na carnal life. Sila yung mga tao na kung saan ang mga pag-uugali, kilos, ay contrary to God's law, na nagsasanhi ng kamatayan ng kanilang mga espiritu at pagkahiwalay sa ating Panginoon. Ibigyan mo po ng pinakasimpleng pagpapahayag ang pagkakaiba ng bawat isa para sa kaalaman natin. Pag sinabi daw pong natural man, lack the Spirit of God. Ang spiritual man naman po, led by the Holy Spirit. Ang carnal man, governed by their fleshly desire.
Ang natural man relies on human wisdom. Samantalang ang spiritual man lives according to the God's of will. Samantalang ang carnal man, sila ay nakapokus dun sa worldly pleasure, sa kaliligayan ng kanilang mga sarili. Ang natural man naman po, they were unable to comprehend spiritual truth. Ang spiritual man, they grow in faith and spiritual understanding. Samantalang ang mga carnal man naman po, they are very hostile when it comes to God's law. Nakita niyo na po yung tatlong bagay na kung saan dapat nating suriin sa ating mga buhay. Yung tinatawag nating physical, spiritual, at social life natin. Na binibigyan ko ng diin kung saan dapat nating suriin at magninilay-nilay sa ating mga kalagayan. At habang nagninilay-nilay po tayo doon sa tatlong bahagi ng ating buhay, i-consider natin, saan po ba ako nabibilang sa ngayon? Ako po ba ay isang natural man? O ako po ba ay isang spiritual man? O baka ako ay nasa carnal life pa ngayon? Sa pagmumuni-muni po, paglaanan natin ng oras at itigil natin pansamantala ang ilang mga oras natin na nagbibigay o nakahati sa pagiging abala. Masyado kasi po tayong abala sa ngayon eh. Ang dami natin pinagkakaabalan sa buhay. Lahat binibigyan natin ng mahabang oras. Pero minsan, tinanin niyo ba ang sarili ninyo? Nagbigay po ba kayo ng pagkakataon na suriin ang inyong mga sarili upang balikan nyo ang inyong mga nakaraan at matuto tayo sa ating mga pinagdaan ng karanasan. Yung pagiging schedule natin sa iba't ibang mga responsibilidad at yung sobrang oras na itinututok natin, baka naman pwedeng bawasan natin at ilaan natin sa ating pag-aaral ng banal na kasulatan. Nang sa gayon ay makita natin, tumingin tayo sa Panginoon, saan ko ba dapat baguhin ang aking buhay? Ako ba'y talagang lumalakad ng duwetsyo na sa pamumuhay bilang isang Kristiyano? O baka ako ay ganun pa rin ako? Ang tagal ko nang sumasamba, ang tagal ko nang lingkod ng Panginoon, ngunit parang hindi lumalago ang aking pananampalataya. Parang hindi nakikita sa buhay ko bilang isang Kristiyano yung mga buhay na dapat na ibinigay ng Espiritu Santo, bunga ng Espiritu Santo. Tayo po ba'y nabubuhay sa ganitong kaparaanan? O tayo pa rin ay nabubuhay sa mundo punong-puno ng mga kasalanan? Upang makita ang iyong paglago ay kailangan makipagtagpo tayo sa ating Panginoon. Hindi lamang po sa ganitong kaparaanan, bagko sa ating puso at sa ilalim, sa ating mga puso at isipan, at magpasakop tayo sa relasyon natin sa ating Panginoon. Dapat, sa bawat natututunan nating salita ng ating Panginoon, ay isabuhay po natin. Makita sa atin. Kung gayon makita, nang sa gayon po ay yung wisdom ay makita sa bawat sa atin nang tayo ay makamove forward. Wisdom comes from self-reflection. Kaya po tinitle ko, wisdom comes from self-reflection. Ibig sabihin po, tayo po ay lalago, tayo po ay magkakaroon ng pagsusuri sa ating mga sarili.